Hello, magandang hapon po mga kasama. I-update ko po kayo ngayon at ipakita ko lang po sa inyo yung ginawa ko dito sa aking rabitan. Yung dati diyan, yung 'di ba nung taglamig, linagyan ko ng tabing 'yan. Ngayon, summer na. At sa tanghali talagang sobrang init na. So, inalis ko na yung tabing diyan. Ang ginawa ko, yung tabing niya dati, inangat ko na lang siya. Ayan, para free yung hangin na pumapasok. Actually, dito sa loob, ang malamig dito sa loob. Pwedeng matulog dito sa loob, malamig. Yun, makikita nyo yung mga yung mga rabbit, hindi sila stress. Halos nakaigalang sila, hindi yung parang pagod na tawag dito. Kapag mainit, 'di ba? Ganun yung feeling natin. Yung mga animal, kapag pagod sila, parang agal-alda sa Ilocano, gal-al. Ngayon dito, hindi na. Kasi, kasi yung doon sa banda dyan ay, kung dyan, tawag dito, ay yung river. So, yung malakas ang hangin dyan, pupasok dito. Tapos yung dito kasi, yung part dito sa lupa, puros kahoy yan, hindi ko talaga pinaputulan yan. Kasi bala ko talaga pa-extensyonan dyan para sa mga free range chicken sana. Tsaka yung mga bengala, naririnig yung mga bengala. Ayan, doon sila. Lalagay ko sana dito. Lalagay ko actually dyan. Tapos mga forage ko kasi yung mga nandyan. So maganda yung dito kapag summer walang problema kasi mahangin. So yung mga alaga natin masayang masaya sila. Katatapos lang yung ginawa ko to kahapon. Inalis ko yung mga dating tabing niya. Yung nakaharang-harang na kahoy. Tapos yung linagay kong tolda, inaangat ko kada umaga. Tapos binababa ko kada hapon. Tapos ito, linagyan ko na rin yung natin. Yung sa daanan, makikita nyo noon. Dito pinasemento ko yung sa gilid. Kasi yung mga manok, pag pupunta dito, talagang hinuhukan nila yung mga dumi. Linalagay nila dito sa daanan. Maduming tignan. So dito, sa gitna, pinasemento ko na. So ayan na yung mga natin, mga update ng mga rabbit natin. Kita nyo dito. Ayan, so magkabilaan yan. Diyan. Ito yung mga natin. Update. So pababa kasi ito hanggang diyan. Natin. So pahaba yan yung kulungan na yan. So gagawin natin kapag nag-extend ulit tayo, pahaba tayo hanggang doon sa dulo ng kulungan. Yun ang gagawin nating mga kulungan ng rabbit. Dito na lang sa gilid. So maganda yung tae nila, paipunan na lang doon sa gilid. Tapos lalabas na lang ako. Doon ko sa lang aalisin yung mga pwedeng pangpataba ko doon sa mga tinatamnan naming mga sili doon sa garden. Yan, so meron na siyang dito, may daanan na. Actually hindi pa tapos. Papalagyan ko pa to ng buhangin para malamig pa rin yung singaw. Hindi ko na papasemento, kundi papalagyan ko na lang siya ng buhangin. Upang sa ganon, pag medyo mainit talaga, isprayan ko lang yung part na to, malamig pa rin yung simoy niya. So yung mga natin, rabbit na. Medyo maaliwalas na. Actually, hindi pa siya tapos. Hindi ko pa siya natatapos actually. Marami pa akong ayusin. Yan yung update natin. Okay po. Meron ako yung papakita sa inyo. Meron ako kasi dito F1 na NC saka French. Ito, pinanganak sila noong February 4. Parehas sila dito February 4. Ito, February 4, ang liter niya 6. Namatay nga lang yung isa, naipit. Ito, ang liter niya 8, si NC. Pero yung sizes, syempre maliit yung size, yung liter niya 6 lang o 5 lang. Mga F1 ito, F1 na kali. Pero yung sizes niya malalaki. Yung kasi 6 lang sila. Tingnan natin, ikilo natin. Ilang buwan na sila? Anong araw ngayon? So 1 month na sila.
yung F1 natin. Ayan. Half kilo. Anong date na ba ngayon? Tingnan natin mamaya kung anong date na. So yung half kilo, yung liter niya. Yung liter niya na 6, yung French. Gusto ko yung French kasi yung kanya, yung mahaba yung katawan. Tapos talagang parang pure na, parang kapag nagmix na yung Indoline natin saka sakali saka dito sa French, talagang black na black yung markings sa tenga. Kasi nga yung French ay meron silang markings. So 1 kilo ay 1/2 kilo. Ito si 8 liters na ito naman si NC. Lumalabas yung mga markings ng kali, makikita nyo yung sa tenga nila, gray. Yung pinagkaiba nila gray. Pero mas malit nga lang kasi nga 8 yung kanyang liter. Mas malit nga lang, tingnan natin ikilo natin. Ito, tingnan yung markings niya. So, lumalabas yung F1. Yan yung mga markings niya. Dali. Oh, yan. Mas mabigat nga lang yung may liter ng 5. Ito 8 kasi yung kanyang pinapadede. Malakas na din silang kumain. Yan. Comparing talaga sa mga anak ng mga F1. Mga anak ng F1 natin na kali, itong mga ito. Tignan nyo yung bats nila. Magkakabats lang yung mga ilang araw lang yung kanila, yung difference nila. Pero itong mga ito, kikita nyo, yan o, 1 kilo na sila. laki nung difference. Tapos marami pa yun, mga liter nila 6, yung mga liter ng F1 namin. Ay itong mga F1 kasi itong mga inahin na to, dough na yan, mga New Zealand white na puros raw. F1 yan, F1 yung mga yan. Ito yung Indoline natin. So makita nyo ito, ilang araw lang yung difference nila dito sa mga ito, yung mga nanay na na local New Zealand tsaka local French, comparing dun sa kanilang anak. Kita nyo po yung difference. Layo po, no? Ayan. Ayan. Ano yung nandito? Ayan. So note, ano yung maganda natin gawin upang mapaganda natin itong local. Ang gagawin natin, mamimili tayo ng anak nitong local New Zealand na to dito. So itong mga anak na to, yun yung magiging F1 na magiging breeder natin. Para ang magiging anak nun, magiging ganito na. So ganun po yung pag-upgrade. So ito mga pwedeng gawin natin, mga breeder natin to. So ito yung parang katumbas nung mga kits na malilit na yon, yung half kilo lang. Katumbas magiging ganito, yung magiging inahin silang ganito. F1. Mga F1 na yan. Parang anak ng mga ito ay parang ganito na. So palaki ng palaki, yun yung selective breeding na sinasabi natin. Palaki ng palaki, paganda ng paganda yung breed, yung line natin, yung linyada natin. So yung mga ito, kukuha tayo dyan ng mga F1. Yun ang gagawin nating breeder upang yung dating size niya na ganito magiging malaki, magiging maganda yung produce niya. So ganun po yung selective breeding natin. Ito, tignan natin yung tignan nyo yung lion head ko dito naman. F1 yung mga yan, puros F1, nakita nyo, puros uling. Yung mga anak niya 8. Ito yung pinakamaunang mga breeder namin. Pero ito, napakagandang breeder to, yung lion head na yan. Napakagaling mag-alaga ng anak. Napakadami ding mga 10, 11, 8, ganun yung anak niya. Itong last 8,
2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. Yan o, 8. Walang mortality. Kasi laging nagpapadede yan eh. So yung kanyang mga anak, makikita nyo, F1 na kali. Tingnan yung mga markings niya. Mga F1 na yan. Kukuha ko dito ng breeder na magiging, ang traits niya, yung qualities niya, makukuha niya doon sa nanay. Na magaling mag-alaga ng anak, madaming mag-alaga ng anak. Ganun po yung mga selective breeding natin. Tapos maganda yung katawan ng lionhead ko na to. Yan. Ito mga upgraded natin to. Ayan, lalaki din mga upgraded natin. Kumikilo yan ng isang buwan na yan ay kumikilo na yan ng 1 kilo. Upgraded natin. Ito yung mga bagong breeder natin. Mga F2 to, F2. Mga bagong breeder natin to. Ito naman, ito anak ng local New Zealand. Mga F1 din yan. Yan yung tingnan yung mga markings nung white. Pero yung nanay kasi ay black. Ayan nakuha. Pero dominated po yung kanyang kali natin. Yan. Mga buntis yan. Mga Angora, Palomino, mga buntis. Ito si Angora. So, tingnan nyo din dito yung natin. Pinanganak nung 12. Mga F2 ko na to. Mga F2 kali. Mga uling silang lahat. Yan, tingnan nyo yung mga F2 kali na yan. 6 yung kanyang anak. 6 na roux. So, dominated po yung kali natin. Lumabas yung mga kali. Mga future breeder natin, o yung mga mag-aalaga, yung pwede nating i-release yung mga ito. Yan, mga buntis, mga F2 na yan. Ito din, F2 din ito. Ayan, mga F2 kali din yan. Tingnan yung mga markings na lumalabas na. Ilang araw pa lang yung mga yan. Pero malalaki na. Ayan. Yun din. Ito din, kapapanganak din yung French na to. French. Tingnan yung mga markings ng French. Ang gaganda. Kali din yan. F1 kali din yan. So, yung gray na color ng kali, lalong pinablock nitong French. Laki niyan na French. Oh, tingnan yung French na upgraded. Malaki yan. So, i-krinos natin yan sa kali. Magiging mas malaki na naman yung anak niyan. Yan, yung mga kon natin. Mga F2 kali. Kabukas pa yung kon. Ito kasabay nung French, kasabay nito. Pero ang liter lang nito, 6 lang. Mga F2 din, F2 kali. Dami, may black siya. So yun lang po yung gusto kong i-share po sa inyo, yung selective breeding na sinasabi nila. Kung paano po natin mapaganda yung ating yung breed ng ating rabbit. Mas lalong gumaganda yung anak niya. Mamili tayo doon ng maganda. Siyempre pipili natin yung naina, yung magaling din mag-alaga, maganda yung pangangatawan, malaki yung maraming liter, mga ganun ba. Tapos mabigat, qualities na pwede nating piliin na magiging future breeder natin. Yung mga selective breeder natin, breeding na sinasabi. So, kaya nagtataka kayo, bakit yung iba local New Zealand lang? Ang lalaki nila, ganun po yung ginawa. Selective breeding po ang tawag po doon. Mamimili kayo doon ng future breeder nyo doon sa local New Zealand. Tapos hanggang tumatas yung kanyang quality. Lumalabas yung talagang breed nila na maganda. Yung mga local New Zealand po hindi po namin tinatawag na local kundi common New Zealand kasi nga hindi natin malalaman kung tawag dito,
kung ilang breed na yung genetics niya na dumadaloy sa kanyang katawan. Kaya para halo-halo na yung genes na nasa katawan niya, so hindi natin ma-determine kung ano ba talaga siya. Kaya common New Zealand pong tawag doon. Kaya dapat ibalik natin yung gandang genetic niya, yung dating genetic niya na maganda. O kaya papagandahin natin yung pangit na genetics na nasa katawan niya. Inaalis natin yung pangit, ginagawa natin, pinapaganda natin using selective breeding. Yun po yung tawag dito. Ano po? So yun lang po yung gusto kong i-share po sa atin lahat. At now po ay nakapulot kayo ng konting tips para po sa ating pagrarabit. Upang sa ganon, mas lalo pa nating mapaganda, mapalawig yung ating pagrarabitan. At yung bibisita po sa atin ay matutuwa at magagalak din yung bibili ng ating breed. At hindi po sila tawag dito maghihinayang na i-release yung bayad na kanilang ibinayad sa kanilang breeder kasi nga makikita nila doon sa breeder mo magaganda. So i-expect din nila na maganda yung magiging yung binenta mo sa kanila. So yung alagaan nila maganda din kasi nakita nila na maganda yung breeder mo. So advice ko lang sa mga bumibili din, bisitahin nyo po yung farm na pagbibilan nyo kasi marami pong mandaraya ngayon na sinasabi ganito ganyan. Bisitahin nyo lang po muna para makita nyo po yung mga pedigree ng kanilang mga puro at makikita nyo po naman yung sa physical lang makikita nyo po para hindi po kayo madaya. Ano po? So ganun lang po ang pwede ko pong may share po sa inyo ngayong araw na ito. Muli, ito po si Rusty Kabakungan. Don't forget to subscribe and like and share para marami po tayong matulungan. Sa mga gusto pong magpa-reserve, marami po tayong mga tinatanggap ng mga reservation. Pa-reserve na po kayo para hindi po kayo mawalan. Actually, hindi po kami nakakapag-release ng RTB, yung ready to breed. Kasi nga po, 2 months kami nagre-release, maubos na po sila. So, wala pong kapag nag-exceed na po sila ng 4 months, ginagawa ko po na siyang mga breeder po namin. Hindi ko na po sila nire-release. Kaya yung mga nagre-request ng RTB, pasensya na po, hindi po kami nag-release ng RTB. Ano po? So, muli, ito po si Rusty ng Rusty Farm, RCF Farm, dito sa Bayumbong. Bumabati po sa inyo ng magandang hapon po sa ating lahat. At God bless po, happy farming po. Always think positive at spread DTS po. Damayan, tulungan at samahan sa lahat po ng mga nakakasalamuhan natin, sa lahat po ng mga enthusiast po ng rabbit, ng gustong mag-rabbit. Okay po. Magandang hapon po muli.